isang pinagpalang Webes po ng umaga muli sa lahat po ng mga nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos at unahin ang Panginoon, no, sa bawat saglit ng ating buhay. Kaya po, dito tayo, no, para dakilain po natin ang Panginoon, pasalamatan sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos hindi nagbabago kahit tayo pabago-bago. Siya hindi nagbabago at hindi magbabago kailan pa man. Kaya bigyan na po natin ng dahil para makabati po sa inyo ang ating pong Thursday regular live streamers, Sister May. Good morning! Amen! Magandang umaga, Brother June, at good morning, Sister Tina, at sa mga kapatid natin. Nakasama na natin sa oras na to. Samahan niyo po kami magnilay sa mga napakagagandang pagbasa sa araw na to. No? Samahan niyo po kami para maging gabay natin sa maghapon nating buhay. No? At gawin na po natin yung part natin, no? Share the love, share the live stream. Paki-share na po, now na. Yes, now na. Okay, at kasama din po natin sa umagang ito, Sister Tina. Blessed Thursday also. Yes, Lord, a blessed Thursday po, Brother June, Sister May, at lahat ng mga kapatid natin dyan na sasama at kasama na natin ngayon. At samahan niyo po kami at ipag-pray niyo rin po kami na kami po ay magbigay ng kaaya-aya para sa papuri sa ating Panginoon. Amen. Okay, at siyempre po, katulad ng dati, simulan natin ang ating gawain sa magitan po ng pagtulog natin sa ating Panginoon upang sa Kanya ay magpuri, magpasalamat, magsamba at muling humingi ng mga kakailanganin natin para sa araw na ito, para magampanan natin ang Kanyang plano at kalooban. Tayo pangungunahan ni Sister May sa ating pong panalangin. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Tayo po yung manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Sapagkat kayo ang aming Panginoon, aming Diyos, at aming tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Salamat po mula sa pagkakabangon namin, sa aming pagkakatulog. Maraming salamat po. Isang malaking biyaya ito, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord God. Salamat din po sa pagkakataon na sa aming mumunting paraan, Panginoon, ay mapagsilbihan ka namin, maikalat namin ang mabuting balita mo, Panginoon. Maraming salamat po sa live stream na ito, sa community ng Sambahayan ng Sino Ako. Maraming salamat sa pagpapalalim ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Lord God, ngayon lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Alisin niyo po yung mga pagkabagabag ng aming mga puso. Bagkus palitan niyo po ito ng pagtitiwala at paniniwala at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang aming mga puso at isipan kung ano man po ang gumugulo. Alam namin ito, Panginoon, ay hindi niyo pahihintulutan. Bagkus ay ibibigay niyo ng magandang resulta, Panginoon. Kaya, Lord, itinataas po namin ito sa inyo. Kayo na po ang bahala. Kayo ang higit na nakakaalam, Panginoon. Alam ko naman na mahal niyo kami at yung mga pinagdadaanan namin problema, yung mga pagkabagabag namin, pagkagulo ng kaisipan, ay alam namin na kayo ang makakapagbigay ng kapanatagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, pinapasalamatan at pinupuri ka namin sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa inyo yung mga kapatid namin na may mga kahilingan sa araw na ito. Mga dasal sa inyo, mga binubulong sa inyo, Panginoon, pagkaloob niyo po ang kanilang mga bawat panalangin, Panginoon. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po ng yung panalangin nila ng kagalingan, Panginoon, kapayapaan ng puso't isipan, Panginoon, at kalakasan at kapayapaan sa finansyal, Panginoon, tulong finansyal, tulungan niyo po ang bawat isang mga nahihirapan, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa amin sa oras na ito.
Supply us with your wisdom, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Pababain niyo yung kabanal-banalan yung Espiritu para tulungan kami sa pagla-livestream na ito para kayo ang manguna at hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Tulungan niyo kami. Palakasin niyo ang wifi ng bawat isa at tulungan niyo po ang server na hindi magloko, Panginoon. Kayo po ang higit na nakakaalam, Panginoon. Kaya itinatas namin lahat ng ito. Tulungan niyo po ang mga kapatid namin, senior citizen. Bigyan niyo po sila ng kalakasan ng katawan, kalusugan ng kaisipan at para po makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Bantayan, gabayan, protektahan niyo po lagi si Brother John, lalo na sa Panginoon sa pagbabiyahe niya papuntang Japan, Panginoon, para ipagsigawan ang inyong kabutihan, Panginoon. Gabayan at protektahan niyo po palagi. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ay kung hirap sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Wala po kayong boses, bro? Yes, okay. At thank you po. At yan ang paalala ng ating Panginoon sa atin, no? Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Kaya kailangan po tayo magmahal. Katulad ng ating Panginoon, una niya tayong inibig. Okay, at tutunghayin na po natin ang ating salmo. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles at babasahin naman po ni Sister Tina sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ating sarili. Pang ito'y pakinggan po natin maigi, no? Sana sa ating pakikinig, huwag lamang sana ang tenga gamitin natin. Sama po natin ating buong puso, buong kaluwa at buong pag-iisip. Ang lang ating pa. Ang bagal na response ng computer. Pero okay naman po, bro. Nga. Dahil sa music. Ngayon nang pag may pinundot ako, ayaw ko malaw. Anyway, so, ayan mo na yung music. Handa na po natin ating sarili upang pakinggan po natin ang salita po ng Panginoon. No? Sabi nga po ng Panginoon, ang tao pala ay hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang. No? O maging kanin, pagpos sa magitan mga salita na nagmumula sa kanyang bibig. Ngayon lang nag-respond to. Kanina ko pa pinindot. Our psalm reading today, brothers and sisters, is Thursday. It's Thursday of the first week in Lent, the 26th day of February. And our psalm reading would be according to chapter 138 of the book of Psalms, verses 1, 2, 3, 7, and 8. At ito po ang ating salmo sa wikang English. Our responsorial psalm is, Lord, on the day I called for help, you answered me. Let me repeat that again. Lord, on the day I called for help, you answered me. I give thanks to you, O Lord, with all my heart, for you have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will sing your praise. I will worship at your holy temple and give thanks to your name. Lord, because of your kindness and your truth, for you have made great above all things your name and your promise. When I called you, you answered me. You built up strength within me. Your right hand saves me. The Lord will complete what He has done for me.
Your kindness, O Lord, endures forever. Forsake not the work of your hands. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Ang ating salmong tugunan ay, noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, kay tunay na dakip pati iyong kautos. Nung ako ay tinanggap ko ang mo. Sa lakas mo itinulong ay lumakas at ako. Nahahandang harapin mo pag mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo. Sa takas ng iyong taglan, iyong mga pangako mo ay handa mong tugding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo ay kukupas at mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Mga kapatid at Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Teka nga, sabihin na pa. Okay. Pasensya na po, medyo mabagal mag-respond ang ating system ngayon. Kaya tagal lumabas ang ating camera. Anyway, isang pinagpalang Martes po muli, no, sa lahat. At let's just do whatever we can. Despite of the technical difficulties we are encountering at the present moment, di ba? At talaga pong minsan nakaka-frustrate po yung sistema natin sa ating bansa, di ba? Hindi consistent ang mga Wi-Fi. So but anyway, patuloy lang tayo at tayo magpa-distract sa kalaban sapagkat ang Panginoon naman ang may tangan, no, ng lahat ng bagay. Kaya sa araw pong ito, tayo tinuturuan din na magtiwala sa Diyos, di ba? At katulad din ng Martes, no? Ng Martes lang, tinuruan tayo kung paano tayo manalangin, no? Na dapat daw magdasal tayo at huwag tayong, pag magdadasal tayo, no, ay dapat ang panalangin natin ay magmula sa ating puso, di ba? Huwag natin gayahin yung mga pagano na akala nila, di ba, basta sila ay nagsasalita ng ginabasa nila yung mga dasal, no? Kung ito naman po ay wala sa puso, di po ba? Tawag po doon, babbling, di ba? Wala naman pong saysay ito pala, di ba? Kaya kahit maikli ang dasal mo, di ba? Basta ito ay mula sa puso mo, ito ay diringgin ng Panginoon, di po ba? At tinuruan din tayo, no, sa nung Martes na pagtatawagin natin ang Diyos, dapat tawagin pala natin siyang Ama sapagkat ang turing ng Diyos sa atin ay mga anak niya, di po ba? Yun ang kanyang pinahayag sa atin. Tayo pala, no? Sa pananaw ng Diyos ay tayo ay kanyang mga anak, di ba? Kaya yun po ang laging isa-isip natin, di ba? Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, sabi niya, which one of you would hand his son, no, kanyang anak, a stone when he asked for a loaf of bread, di ba? In other words, sabi nga nun, meron ba sa inyong mga magulang na humingi ng tinapay, ang inyong anak ay bibigyan niyo? Bro, may feedback po. Medyo mahina daw po yung boses nyo. Okay. Baka po yung mic nyo, ayusin nyo na lang. Lagay ko lang sa bibig. Yan. Yan Okay. po. Thank you. Okay. So, napakaganda po ng tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon at pagpapahayag niya, no, na kaligayahan pala ng Diyos ang tayo ay pakinggan, di ba? Bakit kaligayahan ng Diyos? Dahil ba tayo karapat-dapat? Hindi po eh, di ba? Dahil ang
tingin niya sa atin ay mga anak niya, no? Sarili niyang anak, di ba? Kaya sabi nga niya sa kanyang, ganda po ng Ebanghelyo, di ba? Sabi, which one of you, di ba? Would hand his son, no? A stone when he asks for a loaf of bread. Sino ba sa inyong mga magulang, no? Na pag humingi ng tinapay inyong anak, ay bibigyan nyo ng bato? Or, sabi ganon, if he asks for a fish, kung hihingi ng isda, bibigyan mo ng ahas, di ba? So walang gagawa sa inyo ng gano'n sa inyong mga sariling anak, di ba? Dahil ang gusto niyo lagi ay ibigay sa inyong mga anak ay yung pinakamaganda, pinakamainam, the best, di ba? Kaya sabi niya, if you then who are wicked, di ba? Kung kayong mga makasalanan ng mga tao, no, ay marunong magbigay ng magaganda at mabubuting bagay sa inyong mga anak, lalo na ako, di ba? Lalo na ako. Wala ba kayong tiwala sa pagmamahal ko sa inyo, di ba? Kaya yun pala po, na whenever we pray, you have to be confident enough, no, na diringgin ng Diyos, not because you deserve what you are asking for, but because He loves you. God wants every one of us, sinners and saints alike, to experience His love, di ba? Kasi alam niya na ito yung magdudulot ng pagbabago sa ating puso, di ba? Kaya pinapadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal para gawin din natin sa iba, di ba? Yun din ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Love one another as I have loved you, di po ba? Kaya mahalaga po na tayo po ay naniniwala na mahal po tayo ng Diyos, di po ba? Kaya at ang pangako niya, di ba? Sabi niya, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. Di ba? Kaya lang, brothers and sisters, as we always say, di ba? Do not pray only when you are in trouble. Di ba? But pray unceasingly, di ba? Huwag naman yung may kailangan ka lang sa Diyos, di ba? Sabi nga natin, ginagawa mong ATM machine si Lord, mag-withdraw ka, punta ka sa ATM machine kung may kailangan kang pera. ATM machine ba si Lord? Hindi po. Tatay natin siya, di ba? Yung tatay natin, kinukumusta natin, may kailangan ka at wala. Sabi mo sa kanya, tatay, mahal na mahal kita. Tatay, salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa akin, di ba? Tatay, salamat sa pag-ibig mo, di ba, na nadarama ko. Tatay, salamat sa lahat ng suporta mo, di ba? Lagi sinasabi ng mga tatay at nanay natin, suportahan ta ka. Paano gusto mo sa buhay, andito ako sa likod mo, di ba? Kaya huwag tayong mabalisa, no? Sapagkat may Diyos na nagmamahal sa atin, no? Kaya ganun din po yung naranasan ng ating salmista. Lord, on the day I called for help, you answered me, di ba? Kaya kailan ka ba pinabayaan ng Diyos, di ba? Kung pinabayaan ka ng Diyos, di sana wala ka nang hininga ngayon. Pero salamat sa Diyos. May hinga pa rin ako. May hinga pa rin ako sa aking ilong, sa aking bibig. Salamat sa Diyos at buhay pa rin ako. Yeah, brothers and sisters, do not ever doubt the love of God. No? If you want to have a happy life, with more reason that wants you to be happy, kasi siyang nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya lang, sikreto lang, ito, isi-share ko sa'yo, walang bayad dito hindi ako nanghihingi ng tithe sa inyo. Makinig ka lang sa Kanya, be humble enough, di ba? Knowing that you are completely dependent upon God, di ba? That without God, wala kang mararating sa buhay, di ba? Kaya lagi kang makinig sa Kanya at sumunod sa Kanyang salita. Yun lang po, no? Ang susi ng masayang buhay. Kaya kung nais mong maging masaya, hawakan mo lagi itong susing ito. Huwag mong iiwan sa bahay, huwag mo itatapon, no? Lagi mong dala-dala ang susi ng pagiging masunurin sa salita ng Diyos. Amen. Sister May, good morning.
Amen. Good morning. Kahit saan magpunta, yung sinabi ni Brother John, parang cellphone yan. Yung cellphone natin, di natin mapitaw-bitawan. Ganon din ang gagawin natin dun sa susi na sinabi ni Brother John na para bigyan tayo ng kasiyasiyang buhay ng ating Panginoon, no? Talagang ang susi lang talaga yung, sabi nga, yung matuto kang sumunod. Kahit na tingin mo mahirap. Pero pag alam natin na yung ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon na pagsunod sa Kanya, alam natin hindi naman niya tayo papabayaan na mag-isa. Yes. Alam natin na kasama natin siya lagi, no? Napakaganda po. Basahin niyo yung unang pagbasa, no? Yung nagmakaawa si Reyna Esther, no? Para tulungan siya ng Panginoon dun sa kanyang nalalapit na pakikipag-usap dun sa tigring, anong pangalan nun? Si Asorero, no? Yun talagang pagmamakaawa niya na sinasabi niya na, Lord, tulungan mo ako. Alam ko, ikaw yung Diyos, ikaw yung makapangyarihan sa lahat. Ang maganda pa yung pinakahuli, yung sinabi niya, ganap mong nababatid ang lahat. Ito yun Alam ng Panginoon kung ano yung mangyayari ngayon sa atin, sa kinabukasan hanggang sa kabilang buhay. Alam, batid na batid ng Panginoon yan, no? Kaya yung pagsusumamo natin sa pagdarasal, talagang yun ang isang susi. Magmamakaawa tayo sa Kanya, no? Na nakikita niya na hindi lang yun, tama yung sinabi ni Brother June, hindi lang yung pag may kailangan tayo. Matuto tayong kahit sa maliliit na bagay na magpasalamat sa Panginoon. Kasi galing lahat sa Kanya yan at saka gawa niya lahat yan. Yung nakalakad ka lang magmula dito hanggang dun sa kabilang kanto, salamat sa Diyos. Yes. Kasi nakakalakad ka pa. Di ba? Yung sinabi pagbangon mo kanina umaga, nakatayo ka sa sarili mo pa. Salamat Opo. sa Diyos. Opo. At saka yung sabi nga ni Brother John, yung nakakahinga ka, libre. Di ba? Hindi, walang bayad. Kasi hindi ka pa naka-oxygen. Pag naka-oxygen, bayad na yon, di ba? Yung libreng, hininga mo, di ba? Yun, malaking pasasalamat natin yun sa Panginoon, no? Katulad nung sa salmong tugunan natin na noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ganon kabuti ang Panginoon. Once na nakikita niya yung pagtawag natin sa Kanya, pagsusumamo natin sa Kanya, talagang pakikinggan niya tayo at tutugunin niya tayo kahit minsan, di ba, pakiramdam natin hindi tayo worthy para doon sa mga pagtugon ng Panginoon sa atin dahil alam natin na makasalanan tayo. Ang dami natin pagkukulang sa Kanya. Pero still, no, ipinagkakaloob pa rin ng Panginoon kung ano yung dinidesire ng puso natin, no. Basta nakikita niya na nagsusumikap tayo sa Kanya na makapanatili. Nagsusumikap tayo na kahit na minsan inis ka na, naiisip mo, ay, ayaw ni Lord na mainis ako, ayaw ni Lord na magagalit ako, at magpakabait ako. Di ba yung gano'n na, lalo na, yung mga may edad na. May kinento kasi yung kaibigan ko na, nasa late 70s na daw yung matanda, pero sabi niya, ang sama-sama pa rin ang ugali. Pero, di ba sabi ko nga, dapat pag alam mo yung isang paa mo malapit na sa hukay, di ba dapat magpakabait na tayo, di ba? Talagang ang hanapin na lang natin yung may pagkakaloob nating kaligayahan sa ating Panginoon. Hindi na yung pang sarili natin kasi kumbaga lahat ng mga, kung titignan mo mula bata hanggang sa kasalukuyan, no? Parang lahat ng mga idinasal mo sa Panginoon, ibinigay na niya eh. Yeah. Di ba? Yung umabot lang tayo sa edad na ganito. Ako nga po, nasa 50s. Mag-54 po ako sa May. But parang ang tagal mong maisip kung ano edad mo. Parang hinuhulaan mo. Totoo po yun. 53 pa lang po ako ngayon. Ina-advance ko na lang. Mag-54 po ako sa May, no? Pero ang saya-saya ng puso ko dahil
yung hindi ko inaakalang buhay na ibinigay ng Panginoon, Oo nga. ibinibigay niya ngayon. Alam ko yun. Oo. Grabe, oo Kita yan. ko po ang buhay ni Brother Ay, sila Rico. brother. Ako, Jun, po, yung- ako mismo, eyewitness po ako eh. Kung na- Oo. Nung nagsisimula kami ni Brother Rico, talagang Wala as in wala talaga. As in zero. nangihingi lang po kami ng pamasahe talaga. As in zero. Diba? Kaya maka-attend lang kami ng prayer meeting. Imagine mo, aalis kami ng Cavite, pamasahe lang namin papuntang Paco ang dala namin. Pauwi, hindi na namin iniisip kung sinong mag-aabot. Pero kapatid talagang mayroon at mayroong nag-aabot. Kaya ganon talaga kabuti ang Panginoon, no? Pag naaalala ko yun, talagang grabe talaga si Lord, sabi ko, no? Yung mga dinadasal mo noon, ini-enjoy mo na siya ngayon, no? Ano pa bang dapat mong gawin? Kung hindi, Lord, thank you. Talagang puro pasasalamat, papuri, At saka po, pasasalamat. tingnan mo pati Sister May, no? Ang buhay niyong mag-asawa, di ba? Kasi ako mismo ay eyewitness eh. Ako ang testigo eh. Nakita ko where you started, kung saan kayo nagsimula, di ba? Zero as in zero. Tapos nagkasawa kayo. Nakikitira lang kami, bro. Yeah, at young age, no, nagkasawa kayo, pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Tingnan nyo, nagtatrabaho si Brother Rico ng maganda, no? Ikaw naman ay pinagpala ka rin ng mahusay ka rin naman magluto, diba? Kaya nung nawalan ng trabaho si Brother Rico dahil nung pandemic, ay nag-survive naman kayo doon sa pagluto-luto mo, no, ng ulam. Opo. Nagbe-deliver kayo ng mga pagkain, no? May pambayad man lang ng bahay sana kasi siyempre po may inuulugan silang bahay. Tapos, alam nyo naman, halos 2 taon po yung naging problema, yung mahigit pa no? Kasi hindi naman, kahit tapos na yung pandemic, hindi naman agad umangat ang financial status natin, di ba? Opo. So, talagang nagkaroon ng malaking problema. At hindi lang yon. Ang nakita ko pati sa kanilang mag-asawa ko, nabiyayaan sila ng mga matalinong mga anak, 'di ba? Na mga anak din ng mga ambisyoso, 'di ba? Kaya yan po ay biyaya eh. Biyaya ng Diyos ito, 'di ba? Amen. Kasi pwede kayong magkaanak ng bobo eh, 'di ba? Amen. Buti po nagmana sa akin. Walang hilig sa aral, 'di ba? At least ang mga anak niyo puro cum laude, 'di ba? Si bunso na lang ang hindi pa nag-graduate. Oo. Kaya nakita ko na ibig sabihin parang hangganan na Inayos po talaga ng Panginoon, bro. ang buhay niyo paakyat ng paakyat eh. Hindi yung pababa ng pababa, hirap na nagde-deteriorate kayo, no? Yung anak mo, wala na, puro palpak na, di ba? At least nakita mo mga anak mo established, di ba? Kaya yan po ang nakukuha pag talagang sentro sa Diyos ang buhay mo. Kaya ko sinasabi po ito, hindi kami nagmamayabang po, no? Kami pwedeng bumagsak anytime, di ba? Amen. Talagang sad-sad sa sahig pag tayo ay bumagsak po sa buhay. Kaya huwag kang magmayabang kahit kailan, di ba? Kaya kung isang sakit mo lang, di ba? Isang sakit mo lang, kahit na may pera ka pa, bagsak ka na yun. Bagsak talagang parang bagsak ang mukha mo sa sahig. Kaya brothers and sisters, be humble always and always feel the need for God. Amen. Go ahead, sis. Amen, bro, no? Talagang napakabuti talaga ng Diyos. Talagang, yun nga, yung sinabi mo, nabanggit mo na, yung kinakabahan namin na mailit ng bangko tong bahay namin. Bro, bukas, kukunin ko na yung titulo sa RD. Kaya sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti talaga ng Panginoon. Ganyan talaga siya kabuti, no? Yung talagang makita lang niya talaga yung pagsunod natin, yung hindi aandap-andap, yung laging mainit, no? Na wag laging magdahilan, no? O minsan, 'di ba, minsan nakuha mo na yung gusto mo, umangat ka na, yumabang ka na, 'di ba? Hindi ka bihira ka na magdasal, tsaka hindi medyo sumama ang ugali mo. Minsan may ibang tao ganyan eh. Kung kailan binless ng Diyos, sumama ang ugali. Nababago po talaga ng pera minsan yung ugali ng tao. Pero pag alam mo na lahat ng ito ay galing sa Panginoon,
Hindi mo kailangan na magmayabang kasi sabi mo nga, isang iglap lang yan. Pwedeng bawiin lahat sa'yo yan, di ba? Oo. Kaya lagi lang talaga pasasalamat sa Panginoon, no? Lagi lang. Talagang yung kahit na wala ka ng ibang panalangin, kung hindi puro pasasalamat. Ako nga sabi ko, ang buhay ko, sabi ko, handog ko sa Panginoon na puro pasasalamat. Sabi ko nga, ano pa bang dinadasal ko? Ang dinadasal ko, yung maging maayos yung mga anak ko na makita rin nila, magkaroon din sila ng puso na maglingkod sa Panginoon. Yun lang ang lagi kong dasal talaga ngayon. Yun lang ang, kumbaga, hinihiling ko lagi sa Panginoon, no? Tsaka yung walang magkasakit sa amin. Yun lang, bro, talagang wala na akong ibang hihilingin dahil napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. Amen. Tsaka nakita ko rin, ako, eyewitness din ako, di ba? Yung mga, kung paano inayos ng Diyos ang buhay ng mag-asawa, di ba? Yung mga broken relations, di po ba? At saka yung mga mag-asawa din na nasa bingit din ng breaking ng relation, di ba? Yung mga naging babaero yung asawa, di ba? Hindi na ako mag-mention ng name, nakita ko pangalan dito. Tapos pinagdasal ng pinagdasal. Ngayon, praise the Lord na, di ba? Praise the Lord na ngayon. Yung dating asawa na wala kahilig-hilig sa spiritual na bagay, ngayon, di ba? Kasama na natin nagla-live stream, di ba? Amen. Hindi ba Himalayan, di ba? Hindi ba yan kilos ng Diyos, di ba? Yung mga dating mga mag-ina na magkaaway, ngayon, they're best of friends. Di ba? Hindi ba kilos ng kamay ng Diyos yan? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala na may Diyos? Na totoo ang Diyos? Di ba? Kaya wag po tayong lalayo sa Panginoon. Wag na wag. Kasi baka makatikim po tayo ng palo kay Lord, no? Amen. Kaya Masakit po yun. habang maaga pa, now na, magsisi na po ng mga pagkakasala at magbago ng burak. Sister Tina. 13 na. May kabalisan si Sister Tina. Sorry po, kasi may tumatawag. May tumatawag sa line. Yan nga po, no? Napag-uusapan natin yung... Talaga mag-timing yung... Napag-uusapan nga po natin yung mga biyaya, yung goodness ng Panginoon, no? Talagang, ayan po, yung tumatawag yung mga kapatid ko dahil problema namin sa lupa, yung mga mana-mana, no? Kaya yun po yung pinag-uusapan. So, mapunta tayo dun sa mga sharing po ni Sister May, no? Talagang nakaka-bless talaga. Talagang nabibless talaga ako sa mga kinikwento ng mga kapatid natin, no? Yung mga lahat ng mga pagbabago. Kasi hindi lang po sila, kundi ako rin. At yun nga, sabi ni Brother John, siya talagang binago talaga ng Panginoon na napakalaki ng pagbabagong ginawa na lahat po tayo, no, makakapag-testify na talagang malaking pagbabago ang ginawa sa buhay natin ng Panginoon. Talagang, yun nga po, kinwento ko sa inyo na talagang sobrang nervyosa ako na ngayon po, ayan, yung ating, yung PET scan ko, nakabitin na talagang sobrang nervous ko po, no? Dahil lalo na, ayan nga, yung mga kwento ni Sister Christine, talagang nadadagdagan ng aking, ang aking anxiety. Opo, nervyos ka ba? Kaya talagang yun po, pero sabi ko nga bahala na si Lord. Kaya pinrases ko na po. Yung aking aking PET scan. Kaya yun po, no, sabi ko kagabi nakausap ko yung kapatid ko na lalaki, yung bunso namin, nagkukwentuhan kami mga bali-balita na talagang ma-share ko nga po muli, no? Sabi ko, natatakot ako sa PET scan ko, tsaka yung mga worries nga sa financial, sa mga sabi niya, talagang hindi
pag nasa buhay natin si Christ, nasa center natin si Christ, talagang hindi mawawala yung takot natin. Kasi yun nga po yung nangyari sa kanya na na-COVID siya, na talagang yun nga yung sabi ko na nasa ICU siya for months, no? Grabe. Months na talagang lahat ng kasama niya nawala, no? At naririnig niyang habang nawawala na nire-revive, na talagang siya po ay accepted na niya, na susunod na rin siya, kaya nagpatawag na siya ng pare. Twice siya talaga nagpa-ano sa pare, no? Meron din Sabi tayong niya, ano, isip niya daw, meron din tayong kapatid na ganyan, babae, na lahat doon sa hospital na katabi niya sa room, no? Wala man kasi siya sa private room eh. Nakanda ubos. Kaya opo, ina-expect na rin siya na kukunin na rin siya ni kamatayan. Kaya, Opo. but praise God, no? Katulad ng brother mo, pinagpala pa rin ng Panginoon. Opo, kasama rin po dyan sa yung experience na si Brother said, no? Talagang sobra-sobra rin yung kanyang yung pasasalamat namin Yeah. talaga na yun nga yung kinento ng brother ko kagabi, ano kakatakot mo na sinabi ko nga na pag nawala daw siya, sabi niya nung kapatid ko, hindi naman daw pababayaan ni Lord yung asawa at anak niya, sabi niya. Na lagi pong binibili, sinasabi ni Brother John sa atin na kung mahal natin yung mga anak natin, mas mahal sila ni Lord. Kaya doon lumakas yung loob ko na sabi niya, kami nga, sabi niya, yung wife nga niya, maraming mga diferensya, maraming check-up, ilang beses nang inoperahan sa ulo dahil dun sa aneurysm, marapos maraming mga barabara sa mga ugat, mga ganon. Ang dami, sabi niya daw sa wife niya, anong inaano mo dyan, kino-complain mo at kinakatakot mo. Yung iba nga, maraming sakit tapos wala pang pera, pampagamot, no? Na samantalang ikaw wala kang problema dito sa Amerika, libre, gano'n, no? Tsaka may pang bayad siya sa check-up, no? Na gano'n. Kaya parang yun po yung mga testimo na kagaya na kikwento ni Sister May na yung nagbago din yung buhay nila, no? Na simula noon na hanggang ngayon na talagang ini-enjoy na niya ngayon yung mga fruits ng kanilang mga hard labor, no? Talagang binless talaga sila ni Lord dahil nga doon sa kanilang pag-aano sa Panginoon, pagsisilbi. Kaya yun na lang din po yung ma-offer ko, no, para sa akin habang nabubuhay ako. Kung ano man po yung mga ibibigay sa ating pagsubok ni Lord, talagang never ever doubt na talagang yun po yung lagi ko iniisip na be still, that we have a bigger God than our problem, no? Talagang napakabuti ni Lord na sabi ko nga, 2 cancer, inoperahan, wala nang matris, wala nang boobs, wala nang lahat po wala na, pero ito po, buhay pa rin, no? Nagsasalita pa rin po sa harapan nyo. Kaya talagang napakabuti ni Lord na kailangan talagang aminin natin na kailangan talaga natin siya sa buhay natin, no? Yun nga rin yung dasal ko na sinasabi Sister May na yung mga anak niya na sana hanapin din ng mga anak natin yung pangangailangan nila sa Panginoon, no? Sa buhay nila. Yun lang po na talagang seek God, no? Talaga sa buhay nila na talagang hindi talaga sila mapapano, no? Hindi sila mapapariwara. Amen. Kaya yung mga trials po natin, they're not from God, no? He just allows trials for us to undergo, no? Kasi magagamit niya ito for our spiritual growth, di ba? Kaya kita naman po natin sa Bible, sino nag-tempt kay Jesus? It was the devil, di ba? God will never tempt us. We're always the devil, but God is there. Minsan, pag ikabubuti mo ito, i-allow ng Diyos yan. Kaya, ina-allow niya ito for Him also to purify or to test our faith in Him. Diba? At para turuan din tayo, maalis din yung pride natin. Diba? Kasi pag nakaka-experience ng trial, nare-realize natin we are so vulnerable, no?
kita mo pag katulad nung sinabi nga ni Sister Tina, ikaw lumaki kina Brother said na parang halos wala ka nang magawa. Those COVID infection na yon, talagang ma-realize mo na lahat ay completely dependent upon God. No? Kaya makita mo na it brought them much closer to the Lord, di ba? Ma-realize nila yan. Kaya magaling talaga ang Diyos no? Hindi naman porket pinabayaan niyang test ka, no, ay dahil hindi kanya mahal, di ba? Kundi gusto lang niya na tumibay ka pa at lalong ma-realize mo that He is in charge, di ba? Lahat ng bagay. At walang pahintulutan ang Diyos na trials or testing na hindi magdudulot ng ikabubuti. Hindi lang sa'yo, kundi pati sa mahal mo sa buhay. Di ba? Kasi minsan, nagsisilbing palo din, di ba? Yung mga trials na yan, di ba? Para kang pinalo, kaya ayaw mo nang maulit pa, kaya bumabait ka, di ba? Kaya ganun po, no? Ayaw ng Diyos na masaktan tayo kasi mahal na mahal niya tayo, pero kung kailangang saktan ka, di ba? Para matuto ka. Dahil katulad just like any other father, no? He disciplines his children because He loves them. Sister Faye. Amen. Talagang ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Talagang ipapakita niya sa atin yung ganda ng buhay. Hindi na tayo magiging pala-complain, di ba? Yung parang laging masaya. Laging hindi na tayo nakakapag-isip ng mga negative thoughts, no? Puro mga positive thoughts ang ini-entertain natin. At saka ako natutuwa ako, alam mo, kahit papano po, no? Yung may parang binigyan ako ng konting discernment ng Panginoon. Yung kasi pag halimbawang may alam ko na parang tutuksohin ka ng demonyo, gano'n, yung parang aanohin ka, yung parang talagang parang minsan nalalaman ko na oops, parang patibong ito ng demonyo. Parang gano'n, no? Parang nakakaiwas na ako. At the same time, pag nagkukwento yung mga kaibigan ko at naiisip ko, parang pinapaisip ka agad sa akin ng Panginoon, yung kinukwento niyan, patibong yan ng demonyo. Papunta yan sa pagkakasala. Kasi yung mga nagkita-kita po kami kahapon ng mga friends ko nung college. Minsan once a year lang kami magkita ng mga, minsan wala pa, every other 2 years pa. Tapos may mga kinukwento sila, no? Talagang Buti nga kayo nakikita once a year o every 2 years kami, kahit kailan di pa nakita ng mga klase ko sa college. Tapos may kinukwento sila, no? Yung parang pinaisip sa akin ng Panginoon na sabihin mo yung ganyang mga usap-usap, ano yan, papunta yan sa kumunoy ng pagkakasala. Kaya sinabi ko po sa kanila, no? Kaya sabi, wait lang, gumagano sila, wait lang, para nasa ano tayo ngayon nasa seminaryo tayo, gumaganon sila. Sabi ko, hindi ka ako, kilala nyo naman ako, sabi ko ganon. Dahil kilala nila ako nung college, maloko ako, kumbaga, ma-joke ako, no? Hindi ako seryoso. Pero kahapon nag-uusap-usap kami, nakikinig sila, no? Tuwan-tuwa ako, sabi ko. Basta ka ako yung ang pain ng demonyo ka ako. Maganda, sabi kong ganon. Laging laging talagang tukso, sabi kong ganon. Talagang, pero pag kumagat kayo, sabi ko, isipin nyo ka ako yung pamilya nyo, isipin nyo ka ako yung asawa nyo, sabi ko, kumunoy yan sa pagkakasala, sabi kong ganon. Tapos sabi nung isa, hindi pa naman ako natutumba, sabi niya ganun, sa tukso. Hindi pa, pero wag mo nang hangarin, sabi ko. Wag mo nang hangarin na matukso ka. Sabi nga, do not put God to test. Di ba? Oo nga po. Kasi sabi ko, matibay ako, hindi ako kayang tuksoin. Hello. Opo, Di ba kaya tinulungan tayo nung isang araw, our Father who art in heaven, lead us not to test. Di ba? Opo, Lord, wag mo pahintulutan na subukan ako. Hingin mo kay Lord na huwag kang i-put into test kasi sabi ko, hindi ang Panginoon ang nagbibigay ng kasalanan sa atin, sabi ko. Ang nag-i-insert niyan sa atin ang demonyo, sabi ko. Kaya sabi ko, pag may nakitang pagkakataon ng demonyo, natuksohin ka at ikaw naman ay kumagat, wala na ako.
papasok ka na sa pagkakasala. Sabi ko gano'n sa kanila. Kaya sabi ko, hanggat maaari. Sabi ko, yun nga, sabi ko na nalungkot pa ako na pilitin ka ako na talagang maghanap ng pagkakaabalahan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, kasi talagang doon natin, kasi may mga hinahanap pa sa sarili. Sabi ko, ang kulang sa inyo kako. Kulang, kasi sabi ko, tanging masusumpungan lang natin yung kaligayahan sa Panginoon. Siya lang ang magpupuno ng kaligayahan sa puso natin. Sabi kong gano'n. Baka yun ang kulang na hinahanap nyo sa buhay nyo. Sabi kong gano'n. Sige po, sabi ko mga gano'n. Sinatawa ko ng tao eh. Kaya napakasarap nung gano'n na ibababahagi mo, no? Na ikukwento mo, hindi yung pinagchichismisan yung mga dating kaklase. Hindi. Kung hindi, na isi-share mo sa kanila yung kabutihan ng Diyos na nangyayari sa buhay namin. Na nakikita naman po nila yung resulta, di po ba? Kaya, kumbaga parang kahit papano, yung ibinabahagi ko sa kanila, pwede nilang panghawakan yon para magaya nila sa buhay nila. Amen. Yeah. Tama po yun. No? We have to be very prayerful para malaman din natin na may umaaligid-aligid sa atin na nakalaban na gusto i-pull down tayo. No? Kaya, ano po, alam niyo naman lahat ng gift ay binibigay po sa atin ng Panginoon, no? For us to be able to enjoy this gift of life na bigay po niya sa atin, di ba? Kaya huwag kayong gagawa ng bagay na ikalalaglag mo o ikasisira ng pamilya mo, di ba? Ikasisira ng relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo. No? Yun po ang iwasan natin. At katulad din ng kinikwento ni Sister Tina, no, na yung kanilang mana yata, no, kadalasan po yun ang pinagmumulan po ng mga paghiwa-hiwalay ng mga magkakapatid. No? Wala nang bati-bati dahil nagkakasopangan eh. At saka yung gustong parte nung property. Kaya ako, nung ginawa ko, no, to avoid yung mga conflicts na yan. Kasi pag property ang hahatian mo, teka, bakit na yung frente, di ba, yung nasa kalsada, bakit sa kanya napunta? Ba't dito ako sa likod? Siguradong may pagdidiskusyonan eh. Kaya sabi ko, benta na lang, di ba? Ibenta, tapos yung proceeds nun, divided by equally. Di walang to the last centavo. Sister Tina. Amen. No? Pero Brother June, I'm proud to say na sa aming magkakapatid, Wala namang puro, away-away. puro humble ka, puro gusto sa bigayan. kahit saan daw sila, kahit ganon, saan daw sila ilagay. Kaya nakakatuwa. Yan ang maganda pag Kristiyano, ang magkakapatid. No? Diyan mo makikita ang pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Yun po. Yan ang maganda. Hindi katulad Yun po ang aking kayamanan sa buhay. Yung mga kapatid ko, kahit lalaki sila, 5 lalaki po sila, Sister May, Brother June, mga kapatid ko, 2 babae lang po kami. Kami po yung mga madaldal, makulit, no, sa pamilya. Pero yung 5 lalaki po, puro mapagbigay at salamat sa Diyos na malapit sa Diyos din, no? Pinakamalaking biyaya yun. Mahirap po kasi yun eh, yung mga lalaki na dalahin mo sa Diyos o sa simbahan, sa yung mga pagkwentuhan ka about God, no? About religion, about ating faith, no? Pero nakakatuwa po na ipinagmamalaki ko sa inyo na nakakapag-usap, nakakapagpulong po kami about itong ako, yung kung ano po yung community nila na sinasalihan, at sila rin yung nagsabi sa akin na sumali ako sa community. Kaya po ako napunta dito sa Sino Ako, na sabi nila kailangan meron kang community na sinasalihan, may pinagsiservan ka, no, para may purpose in life, no. Kaya talagang yun po na napakaswerte ko po kami ni Brother Sed, at sana maano rin namin yung mga anak namin, no. Kaya nakita ko po doon sa anak niya na nagpunta po dito sa Maynila, na nag-exam po, na nakita ko yung kanyang tablet ba yun o kung iPad o ano, may mga sticker ni Jesus Christ, tapos yung kanyang screensaver na opposite sa ibang no, sa ibang kabataan, no. Nakakatuwa siya.
talagang nakakatuwa yung bata. Kahit sabihin natin na sinasabi nitong mga pinsan, mga anak ko, tsaka ibang pinsan na hindi nga daw siya exposed sa Manila, yung Manila life, no? City life, no? Kaya iba po siya yung bata. Kasi nga, syempre, nandun siya sa probinsya nag-aral. Pero nakakatuwa at nag-proud ako na ipagsabi na ganun siya na pati yung sabi ko nga, na-share ko na to, na nag-livestream ako sa kwarto niya doon sa probinsya, na nakita ko yung mga nakadikit sa kwarto niya, yung mga Ten Commandments, yung mga crucifix, yung mga nakakatuwa po, no? Kaya bihira po yung mga kabataang gano'n, no? Kaya natutuwa po ako na yun po yung pinagmamalaki ko sa pamilya namin na sama-sama kaming naniniwala at nagsasabing we need God, no, sa buhay natin, at hindi tayo pababayaan kahit anuman ang mangyari sa buhay natin, na marami tayong takot sa mundo, sa mundong ibabaw. Marami, nasasabi si Sir May, totoo talaga yung demonyo na tinitempt tayo, no? Kaya sabi nga ni Brother Boyet nung misa nasa kotse kami magkakapatid sila, na yung parang mapupunta na ba sa diskusyon, kaya sabi ni Brother Boyet, ayan, alam niyo na may demonyo, bakit magpapagamit pa kayo? Di po ba nakakatuwa na para manggaling sa kanya, na ma-enlighten kayo, na magigising tayo sa imbis na mapunta nga tayo sa kumunoy na sinasabi ni Sister May, may stop, no? Mapipigil yung ating nakasala. Kaya maganda po na ganito, na may kasali tayo sa ganito, na sinasabi nga natin na hindi tayo perfecto, hindi tayo holy, tayong tatlo dito na nagsasalita. Kailangan nga po natin, kasi sinasabi nila, ikaw sali ka na sali, hindi ka naman ganyan, ganito ka naman, ganyan ka naman, no? Yun nga po yung sasabi na sinner nga po tayong lahat, no? Na kaya nga tayo sumasali para baguhin tayo ni Lord at ma-check natin, ma-correct natin yung pag-uugali natin, hindi karapat-dapat at hindi kaaya-aya sa Panginoon. Amen. Kaya maganda yun yung sinabi niyo, completely dependent on God. Sana yun po yung maging ng mga anak natin at tayo din po sa buhay natin. Amen. Yeah. Kaya pag completely dependent tayo sa Diyos, sinasabi nga ni Sister Tina, ang Diyos ang aayos ng lahat, di ba? Ang Diyos ang aayos ng lahat. Kaya yun po, no? Katulad ng father ko, bago tayo magdasal, marami silang magkapatid, 14 yata, no? At mahirap lang sila. Mayaman sila, yung magulang nila, na nag-migrate papuntang Romblon from Batangas, naubos ang kabuhayan sa Romblon, no? Kaya nagsaka na lang yung sila, inikwento nga ng father ko, dahil sa dami nila, di ba? Pag kumakain sila, halos pamuy-amoy na lang ng ulam. Kaya sa hirap ng buhay, batang-bata pa siya, nag-aararo na sa init ng araw, di ba? Kaya sabi niya, punta na ako Maynila at hindi ako uwi ng Romblon hanggang hindi ako nagkakaroon ng magandang edukasyon, di ba? So, naisipan niya mag-abogado. No? Despite of his nothingness, wala siya talaga. Ang puhunan lang niya ay yung determinasyon. No? At siyempre, panalangin. No? Kasi ang inabutan ko actually yung mother niya. No? Yung lolo ko kasi mas maagang namatay. Wala na ako masyadong memories ng father ko. No? Pero lola ko, inabutan ko. Si Nanay Rosario, no? Ang pangalan pa niya Rosario. Kaya walang ginawa yun. Pag nakaupo lang yun sa kanyang tumba-tumba, may hawak na Rosario, no? Lagi nag-Rosario lang siya. So nakita ko pala dasal yung aking lola. Kaya naman pala nagabayan ng Diyos yung mga anak niya, diba? Naging maganda naman ang buhay ng mga kapatid din ng father ko. At yung father ko, pumuntang Maynila, pumasok na houseboy, di ba? Nagtatrabaho sa araw at nag-aaral ng abogasiya sa gabi hanggang sa unang take ng bar niya,
lagpak. Unang take ng bag, lagpak. Kasi wala naman pong time masyado na makapag-aral kasi houseboy ka eh. Diba? Hindi ka naman pwedeng review ka ng review. Sisigaw ka ng amo. Upo ka na, wala ka nang ginagawa. Diba? Siyempre, lagi kang inuutusan. Diba? Mag-isa lang naman siya houseboy doon sa bahay na pinapasukan niya. Hanggang sa naging abogado din siya, naging judge pa siya. Diba? So, at naging lingkod din siya ng Diyos kasi ang kanyang upbringing, nakita niya ng magulang niya ay paladasal. Diba? Kaya po kinuwento ito, no? Kaya tayo, malaki ang obligasyon sa Diyos na ang mga anak po natin ay ilapit po natin sa Diyos. No? Na sana makita din nila na tayo din po ay mga totoo na Kristiyanong Katoliko. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpupulit nagpapasalamat muli sa inyo sa mga salita na binitawan nyo at pinadaan nyo sa aming bibig, Panginoon. At patuloy na turuan mo kami laging magbubukas ng aming tenga at puso at isipan para sa ikabubuti namin, Panginoon. Kaya Lord, thank you for loving us and every member of our families. Ganun din po ang bawat kapatid namin sa bayan ng Sinopo. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin, Panginoon. Salamat at tinuturing mo kaming mga sarili mong anak, Panginoon. Kaya yun po ang pinasasalamatan po namin lagi sa aming buhay, Lord. Na despite na kahit na hindi kami karapat-dapat, Lord, ay kami ay tinuturing mo tunay na mga anak. Kaya ayan, Panginoon, na sa magitan ng pamumuhay namin kayaya sa iyo, sa pamagitan din ng tulong mo, Lord, ay maibalik namin ang kadakilaan mo. Sa ngalan po ng Jesus, ang lahat ng ito. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nawala po ba tayo, bro? Hindi. Magpapaalam na rin ako. Mabagal talaga ang kwan. Nag-crash yung VLC, kaya pala wala na tayong music. VLC media player just crashed. Would you like to send a bug report to the developers team? No, bahala na. Pero andyan pa rin po tayo. Okay naman po. Oo nga, kahit walang music. So Paalam anyway, na lang. brothers and sisters, wala na po kaming music. Anyway, mawala ng lahat, wag lang si Lord. Amen. Kakanta na lang po si Sister Tina. Si Tina, kumanta ka muna na sino ako. Okay. Sabi ni Sister Tina, wag na, ang ganda-ganda ng panahon eh. Okay, so isa po kami magpapaalam sa inyo at hindi na po namin kayo mapapasalamatan. No? Anyway, alam naman ni Lord na nariyan kayo. No? Si Lord naman magre-reward sa inyo. Amen. Sister May. Amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. No? Napaka-buti ng Diyos sa biyaya ng buhay natin. Sister Jackie, good morning. Sister Jackie, miss you. Nakita ko siya kahapon. Kaya thank you, Lord. No? Salamat, Panginoon, sa umagang ito. At salamat, brothers and sisters. Salamat, Brother John, Sister Tina, at salamat, mga kapatid. Have a nice day po. Okay. God bless us all po. Ganda po, Sister Tina. Amen, no? Hi nga po sa mga taga-Japan, kalo kay Sister Jackie kagabi. Ay, kahapon, pinaiyak niyo ako ng pinaiyak. Iyak din ako. Kaya ni Sister. Grabe, no? Nakakaiyak nga talaga, no? Talagang kay buti-buti ni Lord na talagang hindi niya pinabayaan mga kapatid natin. Talagang tama talaga po na maging dependent on God talaga tayo. Ayun, bumalik yung BLC, oh. Oo, talaga ano lang tayo para bali yun nga po, no, talagang kailanganin talaga natin si Lord sa buhay natin, no, para tayo ay hindi mapariwara, no, talagang yung gumawa tayo ng kalangitan dito sa lupa, yung kanyang kingdom. Amen. Sabi no, yung mga ordinaryong bagay natin na gawin nating extraordinary daw na gawain para sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa araw na ito, Brother June, Sister May, at mga kapatid natin. Pagpalain po nawa tayo ng Diyos sa buong araw at sa buong buhay natin. Amen. Salamat. Si Brother Jess, nakikinig, Brother Jess. Hello po, Brother Jess.
Pagaling po kayo, Ninong. Kasama mo ang Sambahay ng Sinoco family sa pagdasal sa iyo. Yan, amen. Thank you po. Bye-bye. At hindi po ang maglingkod, Brother Joe Cabrera, sa ngalan rin po ng buong Sambahay ng Sinoco Catholic Charismatic Community, nagpapasalamat po sa inyo mula sa puso. May God bless you all, brothers and sisters. Please, keep on loving the Lord. Huwag po kayong ma-discourage kahit dumating ang problema. Lahat ng problema ay may magandang purpose po ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon. Malalagpasan po natin lahat. God bless! Bye-bye! Bye-bye po. God bless. Bye-bye!